Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Sunday, happy weekend, at happy day off ng ating mga kababayang OFW. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga nanonood ng ating upload, si mga pingrimler natin kanina. Thank you po. Salamat po at ingat po kayong lahat ngayong araw ng linggo. Ayan. Kuya Tiburcio at Nanay Dalcris, Radyo. Ayan, hello po sa inyo. Shoutout po at hello po sa mga manonood. Darating pa ngayong araw po na ito, manonood ngayon. Thank you po. So ito po ang ating pag-uusapan dito sa ating live na ito. Unahin natin, itong si Baste Duterte ay ibinuking ng ama na walang kwenta. Actually, pati si Sara Duterte, wala rin kwenta. Meron po tayong mga katibayan dito na wala po talagang kwentang mayor ang mga Duterte na ito doon po sa Davao City. At tapos yung pong wala nang lusot si Digong dahil kay Garma, dahil nga po etong si Garma po ay nabasa na. Nabasa na ang paa, maliligo na po talaga. Talagang, ano na to, no holds barred na ang gagawing pag-amin ni nitong si Royina Garma sa mga darating pa po na Quadcom. Mga Quadcom hearing. So, yan po ay isa sa mga ano natin. Yan po ang ating tatalakayin ngayon. At panghuli po, itong peking drug list nitong si Digong. Peking nga daw po Gawa-gawa lamang. Mamaya po papakita ko sa inyo ang peking niyang drug list. Ayan. Ate Gemma Delan Kilitoy. Happy Sunday po. Shoutout po. Matindi talaga tong si Digong. Ginamit niya ang kanyang posisyon para i-eliminate ang mga kalaban sa issue ng droga. Nitong si pangalan nito Michael Yang. Itong si Michael Yang. Tapos mahaba na kasi to, medyo marami na po tayong topic ngayon. Mamaya pong hapon, mga alas 6, ang topic natin patungkol kay Lagdameo at ito pong si Mayor Antonio Halili ng Batangas. Baka mamaya po ay wala kayong ginagawa, sana po ay makapanood po ulit kayo dito sa aking live. Mamaya pa po yun. Okay. So punta na po natin tong yung sinasabi ko na etong si Digong ay wala po talagang kwenta ang kanyang mga anak, pati na rin siya sa pamamahala po diyan sa Davao City. Okay. Makita nyo dyan, sinisigaw talaga ng mga tao, Duterte, no? Na nakakuha sa mayor. Mubalik pagka-mayor ang atong kanhi Pangulo. Gusto magsilbi sa inyo. Davao better than yesterday. Di ba? Gusto kong magserbisyo sa inyo, make Davao better than yesterday. Yun po ang sabi ni Digong. Make Davao better than yesterday. So, ibig sabihin, hindi talaga best ang Davao.
Hindi talaga best city ang Davao katulad ng sinasabi na ito daw pumapangalawa sa Singapore. Ang Davao City po ay punong-puno po ng pagpapanggap at pagtatakip dahil nung pong mapalitan ang mga leader diyan ng ating PNP, napunta diyan si Colonel Marantan at itong si General Torre. Diyan po natin napag-alaman na mataas po ang bilang ng krimen ng Davao. Hindi po talaga safe city. Hindi po talaga safe city. Bakit? Kung safe city yan, walang nagtatago dyan ng mga pugante katulad ni Kibulok. Diba? Doon pa lang sa pagpapakita ng mga grupo ni Kibulok ng kalapastanganan doon sa kalsada ng Davao City, ibig sabihin, mga walang yapo yung kulto ni Kibulok. Kaya hindi safe. Hindi safe. Diba? Nanay Merlita Berhel de Dios, lagot na ang managot, sumuko na kayo. Kay libel convicted, kapag ang taong walang konsensya na tulad ng mga Duterte, layuan nyo na at mapapahamak lang ang kaluluwa nyo. Yun nga po. Okay, Kuya Juanito Tumamaw, shout out. Francisco Necesito, dapat dumating ICC sa Pilipinas nang maaresto na si Digong at Bato Bongo. Mga tanga, hindi pa kayo matauhan, huwag kayong magpadala sa takot. Di ba? Hiding city yan, Boss Mac. Yun nga, Ate Flor Benavide, shout out. Ate Gemma, di ba, dyan nga nagtatago yung mga yung mga pugante. Tyra, Duterte, peking good governance. Ito, patuloy pa natin to. Paminaw na ko, napagid sa wisdom na mahatag sa mga tao, this form of governance ay very rare and very so effective din kayo sa makita nato sa kadugay. Kita niyo very rare daw ang good governance nitong si Digong, Sus Mariosep. Anong good governance niya? Yung war on drugs na ang mga biktima, ang mga nagugurgur ay yung mga marurumi ang paa. Ang mga nagugurgur ay mga mahihirap, inosente, walang drug lords na naipakulong. Walang matibay na mga ebidensya, pinagugurgur yung mga kababayan natin. Yun ba yung good governance ni Digong? I-eliminate ang mga kalaban sa negosyo ni Michael Yang. Diba? Alam niyo ito, binuking ni Digong ang sarili niyang, kumbaga alam mo parang ginisa sila sa sarili nilang mantika. Yung wala talaga silang kwentang mamuno. Alam niyo po kung bakit? Ito pong balita na ito, matagal na po itong balita na to, pero ipe-play natin. And we're back on Prime Time on ANC. 3 members of a suspected kidnap for ransom group were killed. Okay, teka, takpan natin kasi galing po ito ng ng ABS. Ano ba magandang ipantakip dito? Kailangan natin takpan yan kasi po pag hindi natin tinakpan, madadali tayo. Ayan, ito na lang tatakpan ko lang po. In a shootout with police as they were forcing their victim to withdraw from a bank in Davao City. The victim was abducted in Quezon City last week. Let's get more details from ABS-CBN Davao's Ernel Tocmo. The news team responded to what it first thought was a bank robbery in progress at CM Recto Street, Davao City. The area was cordoned off and policemen surrounded the area. And then, gunshots were heard.
It turned out to be a shootout between police and suspected members of a kidnap for ransom group from Metro Manila. Davao City Police Chief Ronald De La Rosa says the kidnappers and their victim traveled from Metro Manila to Davao, where they agreed to settle the ransom. The 51-year-old kidnap for ransom victim was being forced to withdraw 15 million pesos from the bank. The suspect was taken by surprise when police arrested him. Other members of the group tried to flee and exchanged gunfire with the police. Two of the suspects were killed inside this SUV. A third suspect was also wounded but didn't reach the hospital alive. Police say their companions escaped on board another SUV. Davao Mayor Rodrigo Duterte issues this warning to criminals in his city. I told the criminals not to it here in the city. Duterte has ordered Task Force Davao to pursue the kidnappers. The victim, who was abducted in Quezon City on July 5, is now safe in the custody of local authorities. She will be returned to her family soon. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Kita nyo sinabi ni Digong yan, mga criminals, lumabas kayo dito sa Davao City. Huwag kayo dito sa Davao City. Yun ang sabi ni Digong. 11 years ago po yan, yung sinabi ni Digong na yan. Ngayon, puntahan po natin itong isa pang balita. Bago lang to. Bago lang po ito. 6 days ago. 6 days ago po, sinabi po ito ni Digong naman, Sus Mariosep. Biruin mo, 11 years, sinasabihan niya ng mga kriminal, umalis ng Davao. Huwag pumunta ng Davao. Tapos ngayon, 6 days ago, sabi ni Digong, find another place. The Philippines is vast. There's Cebu or Manila. Do not come to Davao City because if I become the mayor, you will pay serious consequence. Di ibig sabihin, wala talagang kwentang mayor si Baste Duterte. Walang kwentang mayor si Sara Duterte. Bakit? 11 years ago, hanggang ngayon, nagbabanta pa rin si Digong sa mga kriminal sa Davao City. Ibig sabihin, talamak talaga ang kriminalidad sa Davao City. Walang nagagawa, walang natatapos, walang nauubos na mga kriminal diyan sa Davao City. Kasi nga po, ang Davao City pa ang pinagtataguan ng mga kriminal. Diba, diyan nga pumupunta yung yung manager nga ng Pogo, diba? Diyan nagpunta sa Davao City Airport. Yung si Christopher Lau, tauhan ni Digong dati. O diyan tinatagpuan sa sa Davao City. Si Michael Yang, saan ba galing si Michael Yang? Davao City. Ito ibig sabihin lang noon, talagang ang mag-Davao City, talamak ang mga kriminal, nandiyan ang mga kriminal. Diyan nagtatago, diyan nakatira. Grabe ang ang intelligence funds at confidential funds ni Sara Duterte noong siya ang mayor ng Davao City. Tapos, magugulat tayo, sasabihin ng kanyang ama, when I say do not come here, it is because I do not want drugs or kidnapping or any other illegal activities on my turf. Let Davao City bloom on its own. The people here have no problems. I grew up in this city, so do not fuck with me. Yun ang sabi. Diba? So, ibig sabihin, nandiyan pala talaga ang droga, kidnapping, at mga illegal na activities sa pinamumunuan nilang lugar o syudad sa loob ng napakahabang panahon. Simula 1987, caretaker, 1988, mayor na dyan si Digong. Tapos hanggang ngayon, nagbabanta ka pa rin. Pinangangaralan mo pa rin yung mga kriminal, yung mga drug pusher at drug addict, mga kidnapper,
at gumagawa ng illegal dyan sa lugar mo, so ibig sabihin, nasaan yung good governance na sinasabi ni Baste? Diba? Nasaan ang good governance dyan? Saan banda yung good governance dyan kung hanggang ngayon, nagpasalin-salin na lang ang mga anak ni Digong at kanyang kaalyado. Kasi napalitan merong isang De Guzman, kumandidatong mayor yon, isang term. Nung nakatatlong term na si Digong, pumalit yung De Guzman. Nung nakatatlong term ulit siya, anak niya na naging mayor. Nung nakatatlong term ulit siya, nagpresidente siya, naging mayor ulit si Sara. Imagine niyo po, nagpapalit-palit na lang po sila diyan. Halos 30 taon silang namumuno. Hanggang ngayon, laganap pa rin ang krimen diyan sa Davao City. Paring PJ, shoutout sa'yo. Magandang araw sa'yo. Diyan sa Bicol, at si Kuya Marvin, shoutout po. Tama yung sinabi ng isang nag-chat sa akin na nanay. Sabi niya sa akin, sana ngayong darating na 2025, makatikim naman sila ng serbisyo ng iba. Dahil nga daw po sa Davao City, iba yung nalalabas sa balita, iba yung nararanasan nilang tunay doon. Katulad nun, sabi sa akin ni nanay, sabi ko, nang vlog ko noon yung 51 billion na flood control program o budget, nitong si Pulong Duterte. Etong si nanay, meron pala meron tong tindahan o pwestong maliit doon kasi dati nagtitinda siya sa palengke. Hindi ko na lang matandaan kung ano yung sinabi niyang palengke sa poblasyon daw ng Davao. Ngayon, dati nagtitinda siya doon, pero dahil nga sa dala ng katandaan, tumigil na siya sa pagtitinda. Ngayon, nung tumigil na siya sa pagtitinda, parang niya yung pamangkin niya, yun na ang doon, yun ang nagtitinda doon. Yun ang pumalit sa kanya, parang pamangkin niya. Ngayon, hindi daw totoo na hindi binabaha. Dahil daw yung harapan daw ng tindahan niya, noon daw nagtitinda siya, binabaha na. Hanggang ngayon daw, nagtitinda siya, nagtitinda na yung pamangkin niya, binabaha pa rin daw yung pamangkin niya. Ito ibig sabihin, walang kwenta talaga yung kanilang flood control program diyan sa Davao. Pinagmamalaki pa nga ni Sara Duterte, pinag-aralan daw yung baha diyan sa Davao, kung paano masusolusyonan. Nagkaroon sila ng parang thesis ba o pag-aaral. Ewan ko ano tawag din ni Sara, nakalimutan ko na yung tinapik ko na nakaraan. Si Digong daw ang nagpasimuno ng flood control program na yun. Pero ba't hanggang ngayon binabaha ang Davao City at ang dami-dami pong nasasalanta pa rin ng baha dyan, napeperwisyo yung kanilang mga paninda, kanilang mga bahay, kagamitan. Diba? Ibig sabihin, wala talagang kwenta ang pamumuno ng mga Duterte sa Davao City. Kasi kung meron, diba, hindi na magsasalita si diyan, ang ganyan, si Digong na wag pumunta ng Davao yung mga kriminal o wag kumbaga wag tumira diyan, wag makipagtransaksyon. Yung kriminal nga taga diyan, di ba? Taga KOJC, numero 1 manyakol ng Pilipinas. Kakandidato pang senador. Diba, anak ng teting na yan. Manyakol na manyakol. Binigyan pa ng pastoral si Digong. Kakandidato pang senador, kakapal ng muka. Ganyan ang mga kriminal sa Davao. Makakapal ang muka. Kriminal yan si Kibulok. Ito pa sabi ni Digong. Here in Davao, we work so that our children can study with the hope
that when we grow old and eventually pass away, the next generation of Dabaoeños will take over. I will never allow Davao City to be taken care of by irresponsible people. That will never happen. So kayo pala, hindi pala kayo irresponsable. Yung mga kriminal, dyan nagpupunta sa Davao, yung kulto, hinarangan ng malalaking truck ang kalsada, nang gugulo sila, walang ginawa yung mayor. So kayo pala ang responsable pa? Kayo pa pala ang mga matitino't masisipag? O bumabase kayo sa kung sino ang gagawa ng krimen? Kapag si Kibulok ang gagawa ng krimen, kulto ni Kibulok ang gagawa ng krimen, kinukonsente ninyo. Ganun ba? Pero pag ibang tao, huhulihin. Pero kapag kakampi ninyo, okay lang. Diba? Dito pa lang sa pagsasabi niya na hindi daw niya ibibigay ang Davao City sa mga irresponsableng tao, hindi daw yan mangyayari. Parang hanggang 90 years old ka, ikaw ang mayor. Diba? Paano makakatikim ng pagbabago ang Davao City? Paano makakatikim ng tunay na good governance ang Davao City? Kasi ang alam nilang good governance, si Duterte. Bakit? Hindi sila nakaranas ng ng ibang pamamahala. Puro Duterte. Kakampi ni Duterte at pamilya ni Duterte ang nakaupo. So anong good governance ang alam nila? Diba? Sakim sa kapangyarihan, Auntie Babes. Yan po ang tawag dyan. Yung palang pagsasabi niya na hindi niya ibibigay sa ibang tao ang Davao City, kabahan ng mga taga Davao City. Ibig sabihin niya, excuse me po, ibig sabihin niyan, talagang hindi na po makakawala sa mga Duterte ang Davao City. At kapag nangyari yan, tingin ko, baka meron silang gawin na hindi maganda para makabalik sa pwesto. Hindi na uubos yung krimen sa Davao City. Yung funds lang po ang nauubos. Yan, Sick Beats Crew JJ. Diba? Ron Swan Sane, shoutout po. ICC is coming. Lagot na si Digong, Bato at Bongo. Kuya Juanito Tumamaw. Ayaw ibigay ang Davao, takot kasi malaman ng kawalang hiyan ng mga Duterte. Baka takot sila din na malaman na napakarami palang pera ng taong bayan ang ibinabayad para gumurgor ng mga tao against sa kanila. Ginigisa sa sariling mantik ang mga taga Davao. Ayan po ang sabi ni Kuya Juanito Tumamaw. Diba? Naku, delikado. Sabi ni paring PJ, pwede. Kaya kawawa po ang taong bayan. Kawawa mga Pilipino diyan. Diba? Kapag si Digong pa rin ang naging mayor diyan, si Digong pa rin at si Bastelang ang magpapalitan diyan, naku po. Ala na talaga. Kawawa na talaga ang ating mga kababayan diyan. JC Santos, bakit sa mga dutae na ba talaga ang Davao? Sino ang nagbenta ng Davao sa mga dutae? Nagpapatawa ba yung mga dutae? Ewan ko. Si Cory Aquino kasi ginawang caretaker yan. Simula nun, hindi na umalis Noli Marquez, bakit ang bagal ng ICC? Mahaba po kasi proseso Yun nga sarili nga nating justice system, mabagal what more pa yung hindi natin justice system? Di ba? What more pa kaya yung justice system ng ICC? Talagang mas mabagal yun. Di ba? Kaya, naku,
wala tayong ibang magagawa kung hindi maghintay sa kung ano ang magagawa po ng ICC. Hanggang doon na lang ang magagawa natin muna, maghintay sa ICC sa pagkilos nila. Ngayon, ito po, puntahan natin. Ito pong